We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Babae, sugatan matapos pagsasaksakin ng kanyang sariling ama sa Calasiao, Pangasinan. Rocket launch ng China. Nagawa na ng video ng ilang residente sa Ilocos Norte. Taas presyo sa LPG. Sumalubong sa mga consumer ngayong unang araw ng Hulyo. At Widows War stars Bea Alonzo, Carla Abellana at iba pang Kapuso stars dinubog ng fans sa Apalit, Pampanga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Makinig po mga consumer at motorista dahil parehong tataas ang presyo ng LPG at gasolina ngayong linggo. Makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, kanya-kanya ng diskarte ang mga consumer upang makatipid sa gastusin at konsumo, dulot nga yan ng sabay na pagtaas sa presyo ng LPG at produktong petrolyo. Sa unang araw ng Hulyo, taas presyo sa liquefied petroleum gas ang sumalubong sa mga consumer. Tumaas ng 55 centavos ang presyo ng kada kilo ng LPG o katumbas sa 6 na piso sa kada 11 kilograms na tangke. Kaya si Romeo, hindi na raw kasya sa budget ang palagiang paggamit ng LPG sa pagluluto. Sa amin, gumagamit kami ng yung panggahoy, yung alternative na para hindi sa gasol lahat. Apektado rin ng ilang negosyante gaya ni Flor de Lis na may karinderya. Diskarte raw niya ang pagbili sa mismong supplier para may diskwento. Kasi minsan pag yung sabay-sabay na naubusan, 4 na tangke. Dire-diretso yan. Inaabisuhan po namin yung mga customer para po aware din po sila kung gaano po yung itinataas and hindi binababa. Ayon sa OIMB DOE, bagamat walang paggalaw sa contract price ng LPG sa pandaigdigang merkado, malaki ang naging epekto ng paghina ng piso kontra dolyar sa pagtaas sa presyo ng LPG. Kung ang pagbabasihan na titignan natin yung contract price ng Saudi Aramco ng June versus the July, mukhang hindi naman siya nagbago. Halos $569.50 per metric ton. Unfortunately, nag-depreciate ang peso natin. Bukod sa LPG, asahan din ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo bukas, July 2. Nasa 50 centavos hanggang 70 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel. Nasa 80 centavos hanggang 1 peso ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng gasoline, habang 30 centavos hanggang 50 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Chris, ayon sa OIMB, isa sa tinitingnang sanhi ng taas presyo sa produktong petrolyo ay ang umiiral na geopolitical conflict sa pagitan ng Ukraine at Russia, kung saan higit na napinsala ang mga oil facilities ng Russia dulot ng drone attack. Isa din sa tinitingnang sanhi ng taas presyo ay ang ipinatutupad at umiiral na oil production cut ng OPEC member countries. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Sugatan ng isang 33 anyos na babae matapos na pagsasaksaki ng kanyang ama sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Sugat sa ulo at kanang kamay ang tinamo ng 33 anyos na babae matapos siyang pagsasaksaki ng sariling ama sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nasa kwarto ang biktima nang biglang pumasok ang kanyang ama na may dalang patalim, saka inundayan siya ng saksak.
Nakatakbo ang biktima at agad dinala sa ospital sa tulong ng mga kapitbahay. Kasi halos hindi na umuwi kasi yung anak na ayun, doon na yung naging ugat ng kanila pag hindi nila pagkakaintindihan na mag-ama. Naaresto ang 66 anyos na suspect. Na-recover din ang ginamit na patalim na mahigit 10 pulgada ang haba. Ayon sa suspect, nagalit lang daw siya sa kanyang anak dahil bihira na siyang umuwi sa kanilang bahay. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil nagkamali lang ako, saka nagalit ako doon sa palaging pumupunta sa kabila. Kaya ayaw kong gano'n. Kaya sana mapapatawad niya pa ako dahil mahal ko yung anak kong talaga. Mahaharap sa kasong frustrated parricide ang suspect. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang biktima. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nabidyohan ng ilang residente nang magliwanag ang kalangitan bandang alas 8 ng gabi June 29 sa bahagi ng Pagudpud, Ilocos Norte matapos ang umano'y rocket launch ng People's Republic of China. Ayon sa uploader na si Maureen Stephanie Pancho, magkahalong pagkamangha at takot ang kanilang naramdaman ng masilayan ng pangyayari. May video rin si Princess Omnis Reyes sa Palias Valley, Vintar, Ilocos Norte ng sinasabing rocket launch. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard Ilocos Norte ang sightings mula sa rocket launch ng China. Agad silang nagsagawa ng monitoring sa dagat ng Burgos at mga coastal area ng Ilocos Norte para matiyak na ligtas ang mga residente at mangingisda sa lugar. Una nang nagpaalala ang NDRRMC sa rocket launch ng China noong Biyernes, June 28 para sa space exploration. National Learning Camp ng DepEd nagsimula na ngayong araw, July 1. Narito ang report ni Joan Punsoy. Balik eskwela ang ilang learners ng Mangaldan National High School para sa National Learning Camp ng Department of Education. Nagsimula ang NLC ngayong araw, July 1 at magtatagal hanggang July 19 bago pang pag-uumpisa ng klase para sa susunod na school year sa July 29. May iba't ibang kategorya ang mga nagbalik eskwela ng mga learner, kabilang ang mga conditionally promoted o sasailalim sa intervention dahil sa pagkakaroon ng 2 bagsak na grado noong nakarang school year. Nasa 107 learners ang sasailalim sa recovery program. Priority po natin dito ay yung mag-enroll sa intervention. Dapat 100%. So that pagdating po ng pasukan ay regular students na po sila. Para po, makapasa po sa susunod na taon. Kasi po, nagbulakbol nung nakaraan eh. Barkada lang. Kaya medyo nasirang konti. Mag-aaral ako na mabuti para hindi na ako bumalik sa grade 9. May learners din na mag-enroll para sa consolidation at enhancement program. Wala silang bagsak pero piniling malinang pa ang kanilang kaalaman habang nakabakasyon. Di gaya sa regular class, may ilalaan lamang na oras para sa pag-aaral ng learners. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Dalawa hanggang 3 bagyo, posibleng pumasok sa PAR ngayong Hulyo ayon sa Pag-asa. Ang detalye sa report. Apektado ang ilang nagbibilad ng daing na isda sa pabago-bagong panahon sa Barangay Pantal, Dagupan City. Halos kalahating araw lang nila na ibibilad ang mga isda. Pagsapit kasi ng hapon, madalas nararanasan ng malakas na pag-uulan, kaya hindi maiwasang may mabulok sa kanilang paninda kapag nauulanan. Ang diskarte raw, maagang pagbibilad ng isda. O kung minsan kung talagang diretso ang ulan, mga ilang araw, talaga masisira na. Ibabaon na namin sa lupa. Ayon sa Pag-asa, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo. May tsansa itong tumawid sa Northern Luzon palabas ng PAR, pero pwede ring lumihis at mag-iba ng direksyon. Ang La Nina naman, pwedeng maranasan sa huling bahagi na ng taon. Sa August, magiging near normal na tayo sa rainfall po natin. So asahan natin na yung 69% na La Nina probability ay magbabago. So mag-ibig sabihin, medyo magkakaroon na tayo ng yung tinatawag natin yung La Nina, yung mag-i-effect. Ibig sabihin, magtuloy-tuloy na po yun.
Kahit walang bagyo o sama ng panahon, uulanin ng ilang bahagi ng bansa dahil yan sa easterlies, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Nueva Vizcaya, Isabela at Cagayan. May malalakas na ulan na maaring magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati sa Visayas at Mindanao. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Tampok ang kakaning linubyan sa araw ng Cagayan Celebration. Ang linubyan ay isang tradisyonal na kakanin na gawa sa tinadtad na kamoteng kahoy na nilagyan ng ginadgad na niyog, hinaluan ng asukal, margarine at condensed milk. Kanya-kanyang twist ang paandar ng mga lumahok sa Linubyan Festival. May gumawa ng cheese overload, may naglagay ng toppings na minatamis na buko at latik, habang may naghalo rin ng ube halaya. Bahagi ito ng 441st Agaw Nak Cagayan Celebration. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang binhi mula sa Mangaldan Municipal Agriculture Office na itinanim ng ilang magsasaka hindi raw tumubo dahil sa kakulangan ng patubig. Sudan sa report. Kakaunti ang tumubong palay sa sakahan na ito sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga itinanim na binhi mula sa hybrid seeds na ipinamahagi ng Municipal Agriculture Office. Hindi naman problema yung seeds na binigay. Ang problema yung natuyuan yung lupa, hindi tumubo. Halos kalahating porsyento ng sakahan na maagang natamnan ang apektado. Ang mga farmer, pagpatak ng ulan, ang gusto nila, asaan na yung mga binhi natin? Kailan nyo i-release? Parang gano'n. Kaya nag-schedule talaga kami ng at tina-timing namin talaga din sa planting calendar. May cropping calendar na sinusunod ang mga magsasaka dito sa Barangay Alitaya at ngayong buwan dapat ng Hulyo ang pag-uumpisa ng pagpupunla ng palay dahil ngayon lamang din ipinadaloy ang patubig sa mga irigasyon. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng Agriculture Office ng hybrid seeds sa mga magsasaka. Naibigay na ang nakalaang alokasyon sa bayan pero may ibibigay pa raw ang Department of Agriculture. Prioridad na bibigyan ang mga apektadong magsasaka. Tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa mga irigasyon kaya ang ilang magsasaka sinamantala na ring magpunla at magtanim ng palay. Suporta rin ito habang hinihintay ang malalakas na pag-ulan na malaking tulong sa mga magsasaka. Medyo atrasado yung pinakawalan ng tubig, irigasyon. Kaya yun, umpisa na naman ang palagtanim. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Arestado ng Dagupan City PNP si alias Moy na residente ng Barangay Bolosan sa lungsod. Ito'y sa bisa ng warrant of arrest na ipinatupad ng PNP. Wanted ang lalaki dahil sa kasong 3 counts of incestuous rape matapos siyang ireklamo ng panggagahasa ng sariling kaanak. Walang inirekomendang piyansa ang korte sa kanyang kaso. Bahagi raw ito ng malawakang pagtugis ng PNP sa mga wanted person. 10 rebeldeng nasawi sa engkwentro sa Pantabangan, Nueva Ecija, kinilala na ng militar. Narito ang report. Tukoy na ng Armed Forces of the Philippines 84th Infantry Brigade ang 10 miyembro ng New People's Army na nasawi sa engkwentro sa Pantabangan, Nueva Ecija noong June 26. Base sa report, 6 sa mga labi ay nakuha na ng kanilang pamilya at naiuwi na rin sa kanilang mga bayan. 4 pa sa mga ito ang sumasailalim sa autopsy sa isang punerarya sa Pantabangan. Sa ngayon, patuloy ang presensya ng mga militar at pulit sa lugar kasabay ng unti-unting pagbabalik normal ng sitwasyon. 3 katao ang nasugatan matapos tamaan ng kidlat ang sinisilungan nilang guardhouse sa Panakalan Island, Anda, Pangasinan. Ayon sa MDRRMO, sumilong ang mga biktima sa guardhouse kabilang ang isang bantay dagat member nang bumuhos ang ulan na sinabayan ng pagkulog at pagkidlat. Bigla umanong tinamaan ng kidlat ang guardhouse kaya nasira. Kita sa cellphone video ang pinsalang iniwan ng kidlat sa estruktura. Ang mga debris mula sa guardhouse tumama sa mga biktima na nagtamo ng sugat sa ulo at noo.
Natangay ang desktop computer at isang laptop sa loob ng Tambidaw Elementary School sa Bacarah, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, isang guro ang nag-report sa kanila na may mga nawawalang gamit sa paaralan noong June 27. Agad namang nagtungo ang mga pulis at doon nakitang nakabukas ang administrative building, pati na ang classroom ng grade 1 at 2. Bukod sa computers, natangay din ang 500 pesos sa drawer. Nire-review na ng PNP ang CCTV camera ng paaralan. Ito na raw ang ikalawang beses na nanakawan ang paaralan. CJ Torida, Jeric Pasilyao, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sinimula na ang konstruksyon ng dalawang farm-to-market roads sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Tinatayang 15 ektaryang palayan na ang natamnan sa Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan ngayong cropping season. Ang mga magsasaka sa lugar ang inaasahang makikinabang sa ginagawang farm-to-market road. Mahigit 400 meters ang haba ng ginagawang farm-to-market road sa barangay. Puspusan ng pagtatabon ng lupa at paggawa ng riprap. Isa lamang ito sa 3 proyekto sa Barangay Longos at Barangay Mangkup na pinondohan ng DPWH Region 1 ng mahigit 37 million pesos. Karamihan mostly po dyan sir, mga magsasaka yung nakatira dyan. Kaya naisipan sa council na gumawa po ng barangay resolution. Masaya po tayo dahil na-aproban po agad yung request po natin. Inaasahang matatapos ang lahat ng proyekto sa February 2025 pero sana matapos raw ito bago ang anihan. Siniguro naman ng otoridad na walang tinamaan na pribadong lupa sa ginagawang proyekto. Dati din may nakaharang na isang bahay dyan, ayaw pumalis, napakiusapan ko na lang na ibalik na lang sa mga tao para mapakinabangan ng marami sir. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Animal Pound binuksan sa Lawag City para maiwasan ang pagdami ng pagala-galang aso at pusa. Sudan sa report ni CJ Torida. Isang animal pound ang binuksan ng Lawag City LGU. Dito dadalhin ang mga mahuhuling pagala-galang aso at pusa sa mga barangay. Ayon sa City Veterinary Office, nagiging sanhi raw kasi ng animal bite at patuloy na naitatalang kaso ng rabies ang mga stray animal. 7 barangay naman sa Lawag City ang tinututukan dahil sa naitatalang kaso ng rabies. Sa record ng City Veterinary Office, may 18,000 aso at pusa sa syudad kung saan 1,700 pa lang ang nababakunahan. Kaya patuloy raw ang pag-iikot nila sa mga barangay para sa mass anti-rabies vaccination. Ngayong mga bumaba yung mga naproteksyonan, mas tumaas yung bilang ng may rabies. Paalala naman sa publiko, sakaling makagat o makalmot ng aso o pusa, agad hugasan ng malinis na tubig ang sugat. Magpunta sa pinakamalapit na Animal Bite Center, RHU o ospital para maturukan ng anti-tetanus at anti-rabies vaccine. At obserbahan ang nakakagat na aso o pusa sa loob ng 2 linggo. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Halaga ng mga shabu na natagpuan sa karagatan ng Ilocos umabot na sa mahigit 500 million pesos ayon sa PNP. Nakatutok, Ivy Hernando. Karagdagang 5 bloke ng shabu ang narecover ng mga mangingisda nitong weekend na palutang-lutang sa baybayin ng Ilocos Sur. Isa ang nakuha sa Kabugaw ng June 29, habang 2 sa San Esteban at tig-isa sa bayan ng Magsingal at Santa Cruz ng June 30. Sumatotal, umabot na sa 85 bloke ang narecover. 81 rito ang nagpositibo na sa shabu. Yung 4 po na nahanapan kahapon, ikikilo po ngayon at itetest rin po for shabu content. Sa datos ng PPO, nagkakahalaga na ng mahigit 500 million pesos ang mga naimbentaryong shabu. Kinukunan pa ng news team ang pahayag ng PIDEA, pero ayon sa PNP, aktibo ngayon ang ginagawang investigasyon ng PIDEA at nabuong task group.
Nakipag-ugnayan na umano ang Police Provincial Office sa national government, ngunit wala pang tugon sa kanilang hiling na karagdagang air at water asset. Kaya sa ngayon, mga malalaking bangka muna ng LGU ang ginagamit sa patuloy na pagpapatrolya sa dagat bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Samantala, binigyan ng tig 50,000 pesos ang 12 mangingisdang voluntaryong ipinasakamay sa autoridad ang mga nakuhang shabu. Resolution giving recognition and reward to the fishermen of the municipalities of San Juan, Santa Maria, and Maxingal, Ilocos Sur. Ang PIDEA nagbigay din ng 5,000 pesos na pabuya sa kada bloke o pack ng shabu na kanilang isinuko. May reward din na manggagaling sa mga LGU ayon sa PPO. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. PBBM pinangunahan ng selebrasyon ng 77th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Florida Blanca, Pampanga. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon ng 77th founding anniversary ng Philippine Air Force na ginanap sa Base Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa Pangulo, patuloy ang kanyang administrasyon sa paggawa ng mga makabuluhang hakbang para mapalakas pang Philippine Air Force. Tumaas pa ang maritime domain awareness sa pamamagitan ng regular maritime patrol missions. Let us move forward now, guided by the ideals of a bagong Pilipinas, and remain united in our mission to protect our skies, defend our lands, and serve our countrymen. Kasabay ng selebrasyon ng 77th founding anniversary ng Philippine Air Force, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang suporta sa modernization program. Kabilang na nga dyan ang acquisition ng bagong air assets na makakatulong sa ating bansa. Binigyang pugay rin ng Pangulo ang mga officers at personnel ng Philippine Air Force na may katangi-tanging ambag sa pagbibigay serbisyo sa bansa. Nanindigan naman ng Philippine Air Force na walang pagod na maglilingkod sa taong bayan para mapanatili ang kasarinlan ng bansa. Every day, we continue to muster strength, boost our capabilities, and consolidate power through modernization efforts and constant training. Sinaksihan din ng Pangulo ang capability demonstration na isinagawa ng Philippine Air Force. Ipinamalas ng PAF ang kanilang kapabilidad pagdating sa fighter aircraft operation at surface strike operation. And direct hit, target is destroyed. Nagsagawa rin ng heli-lift ng Special Operations Forces gamit ang fast rope, insertion, and extrication system. Ipinakita rin ng package delivery gamit ang G-PADS o Guided Precision Aerial Delivery System. Nagkaroon ng reinforcement ng air defense gamit ang Ground-Based Air Defense System o GBADS. Highlight ng selebrasyon ang Figure 77 flight formation ng T-41 at SF-260 aircraft. Kasama si Henry Dumincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Papa Obet muling haharanahin ang mga kapuso sa kanyang latest single na Naghihintay. Silipin sa report ni Joan Punsoy. Ang malamig na simoy ng hangin at ang magagandang tanawin sa Baguio City ang isa sa mga naging inspirasyon ni Papa Obet para maisulat ang kanyang latest single na Naghihintay. Awitin ito ng mga sawi sa pag-ibig, sa mga pinaasa at iniwan lang din pero hindi nawawalan ng pag-asa. Para na rin sa mga tao na alam ko maraming naghihintay, maraming mga taong umaasa na babalik pa yung minamahal nila pero hindi na pala bumalik. So yun yung message ng song na napangakuan ka na babalik ako, huwag ka mag-alala. Pero sa huli hindi na pala. Pero ayon kay Papa Obet, malaki ang impluwensya ng kanyang callers and listeners sa paggawa ng kantang Naghihintay. Kung hindi pa paano mag-move on, ang problema nila na napapansin namin, naghihintay sila. Parang umaasa sila na babalik pa ba, Papa Obet, yung asawa ko, babalik pa ba yung boyfriend ko? Kasi ang tagal ko na naghihintay . Ang kanyang payo, acceptance o ang pagtanggap sa katotohanan kasabay ng pagbangon sa pag-ibig na hindi na kaya pang ibalik o mabuo. Hindi masamang umasa, at least lumaban ka. Diba? Kesa naman sa hindi ka lumaban sa relasyon, ikaw yung talo. So, kapag naghintay, dumating man at wala, panalo ka pa rin. Kinggan mo
ang sinasabi ng damdamin kong ito. Araw-araw na nananabik sa'yo. O giliw, dinadalangin ko, bumalik ka na muli sa piling ko. Maari nang mapakinggan ang naghihintay sa iba't ibang music platforms. Available na rin ang performance video sa GMA Music YouTube channel sa July 12, 5 p.m. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Isa pang SUV na maaaring sangkot sa pagkawala ng beauty pageant candidate at boyfriend niyang Israeli natagpuan sa Tarlac. Tutukan sa report ni CJ Turida. Muling nagtungo ang Capas Police kasama ang mga miyembro ng itinalagang Committee on Missing Person ng Tarlac Police sa Barangay Armenia, Tarlac City. Binalikan ang lugar kung saan huling pumunta ang nawawalang magkasintahang Geneva Lopez at ang nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Hinahanap natin yung nagbenta ng lupa. Kasi yun yung ano ni ano ng ano natin ng middleman na siya yung namagitan o nakipag-transact dun sa pamilya na nagbebenta nito. Okay, hindi pa rin Sa panayam ng GMA Regional TV, One North Central Luzon, sa ilang residenteng nakatira malapit sa lugar, pamilyar sa kanila ang Israeli national matapos magpalipad ng drone sa binibiling lupa noong nakaraang taon. Marami raw sasakyan ang nagpunta sa lugar upang tingnan ang lupa noong nakaraang buwan. Sabi ng mga ito, si mga asawa ko, ito yung dalawang sasakyan galing doon sa tunnel, dalawa lang kasi wala ako nung dahil duty ko. Duty ko sa barangay dahil kasi yan. Ngayon, pagkatapos bumalik tatlo. Bumunta dyan sa daan. Pagkatapos nang bumalik na sila, tatlong sasakyan na. Konti lang siguro, wala mang kalating oras, ganun. Linggo ng gabi, isang abandonadong SUV ang natagpuan ng Criminal Investigation and Detection Group Tarlac sa Barangay Tibag, Tarlac City. Natunto ng sasakyan bunsod ng masusing investigasyon ng Committee on Missing Person. Sa ngayon po ay na-turn over na po yung sasakyan po na yon sa Highway Patrol Group at magsasagawa po ng macro-etching para po alamin kung ito po bang sasakyan na ito ay hindi po tampered yung kanilang chassis and engine number base po doon sa Certificate of Registration. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU ng Angeles City sa provincial government ng Tarlac ukol sa kaso at nag-alok ng 100,000 pesos na pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng dalawa. CJ Torida, One North Central Luzon. Kinilala si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon bilang 2024 Communicator of the Year ng International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific. Sa ilalim niya ng Executive Leader category. Binigyang parangal si Attorney Gozon dahil sa mga natatangi niyang kontribusyon sa larangan ng komunikasyon. Pati sa kanyang ambag para maging powerhouse ang GMA Network sa Philippine broadcast media. Sabi ni Attorney Gozon, isang malaking pribilehyo na makapagbigay ng inspirasyon sa milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. What really motivates me is the recognition, just like what you have given to me now. As you know, we are now reaching more than 70 million Filipinos. And it humbles me, at the same time energizes me to be transformative because of the power we hold. And finally, I think, over all of this, I have always relied on the Lord to help me and attribute to Him whatever success we receive. Widows War stars Bea Alonzo, Carla Abellana at iba pang Kapuso stars dinumog ng fans sa Kapuso Mall Show sa Apalit, Pampanga. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy. Bahagi ng mayamang kultura ng mga Pilipino ang pagdiriwang ng mga kapistahan at sa selebrasyon ng ika-427 Town Fiesta ng Apalit, Pampanga, ipinagdiwang ang Feast of Apong Iro o ni St. Peter the Apostle na siyang patron ng bayan. Makulay at masaya ang selebrasyon na mas pinasigla ng cast ng newest Kapuso series na Widows War sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Mall Show.
Hindi magkamayaw ang Kapampangan fans sa paglabas ni Kapuso artist Charlie Fleming, Royce Cabrera, at Jeric Gonzalez. Yung salubong sa amin dito talaga hindi namin in-expect na ganun ka grabe, ganun kadami. Na kahit na umulan pa, kanina inulan pa, at talaga nandyan pa rin sila. I'm very overwhelmed kasi this is my first regionals po, so I'm very thankful for the opportunity, regionals of GMA, and maraming salamat po mga kapuso for supporting us here in our Mukha show today. Thank you sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Apalit, Pampanga dahil sobrang init ng pagtanggap nila sa amin, kaya salamat and sana makabalik kami dito soon. Again, ang saya. Lalo pang tumindi ang tidian ng crowd sa sweet song number na hatid ni Kapuso primetime goddess Carla Abellana. Yes! Happy Fiesta sa mga taga-Apalit, Pampanga. I'm happy nakabalik kami dito. Sabi ko nga sa kanila kanina, sana mas marami pa yung pagbalik namin, mas mapadalas pa. Mas naging intense pa ang show nang mag-perform si box office queen, Bea Alonzo. Nakakatuwa kasi mainit yung pagtanggap nila at nung bumaba ako ng stage, nakakatuwa dahil alam din nila yung kinakanta ko. At syempre, extra saya rin ang hatid sa audience ni Kapuso comedian May Bautista na nagsilbing host ng show. Ang Widow's War ang pinakabagong GMA Murder Mystery Drama Series na pagbibidahan ng iba pang malalaking Kapuso stars. Mapapanood na simula mamaya sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.